Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo on-site. 10% pa lamang po ang pwede. Pero mga susunod na mga araw po siguro, mga susunod na linggo ay, bibigyan na po namin kayo ng information patungkol po sa pag-attend sa church. At nais kong sabihin na ang presensya ng Panginoon ay laging nariyan. Kahit saan ka man naroon, kahit nandito ka on-site sa sanctuary o nasa iyong tahanan. Amen? At talagang kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon at tayo ay nagpapasalamat sa Kanyang pangalan, nandun ang Kanyang presensya. Nandun siya upang ipadama sa atin na tayo ay hindi niya kailanman pinababayaan. Kaya naman alam niyo po, ang presensya ng Panginoon ay napakalapit. Ito'y isang sambit lamang. Mga sambiting, salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Mga salita na ikaw ay mabuti sa aking buhay. Sa gitna ng mga pagsubok o mga nararanasan natin, talagang isang sambit lamang at makikita nyo at mararanasan nyo sa inyong puso yung kapayapaan ng Panginoon. Amen po? Purihin ang Diyos. Alam niyo po, tayo ay pinagpala sa mga mensahe na atin pong tinanggap, lalo na po sa Tagalog service nung nakaraang linggo. Talaga namang ang biyaya ng Panginoon ay talagang napakaliwanag noong si Pastora Heidi ay nangaral sa atin at ibinigay sa atin ang isang makapangyarihang mensahe patungkol sa pagpapagaling o kakayanan ng Panginoon na gumaling at gayon din ang patuloy niyang pagkilos sa gitna ng mga nararanasan pa natin mga pagsubok. Amen po? At ngayon, mayroon po akong isi-share sa inyo patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Nais ko rin pong i-promote. Kung hindi niyo po napanood si Pastor Mon kanina, balikan niyo po ito sapagkat ito po ay napaka-makapangyarihan. English po siya, pero maiintindihan nyo yan. Napaka-anointed yung kanyang message kanina, kaya naman alam ko yung ating mga services ay inuulit po yan. So balikan nyo po uli yun sapagkat hindi kayo magsisisi. Ano po? Sapagkat ang salita ng Diyos ay laging buhay. Amen po? Tayo po ay magsimula sa panalangin at tayo po ay humiling sa Banal na Espiritu ng kanyang pagkilos at pagpapahayag sa atin. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Salamat Banal na Espiritu na ikaw ay patuloy na magbibigay sa amin ng panibagong kapahayagan mula sa iyong mga salita. Naisin po namin na makatanggap muli ng panibagong mensahe, panibagong encouragement mula sa iyong mga salita. Kaya naman hayaan nyo na ang inyong mga salita ay hindi lamang mga impormasyon na amin pong napapakinggan, kundi mga kapahayagang mananatili sa aming mga puso, maiintindihan po namin ito at malalakaran po namin ito. Salamat dakilang Diyos sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa mga manunood pa na inyo pong bubuksan ang kanilang mga puso at ang kanilang mga pandinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nais ko pong balikan po natin ulit yung ating watchword na ibinigay sa atin itong simulain, itong taong 2021. Ito po ay ang salitang arise, hindi po ba? O pagbangon. At mayroon po tayong pinakatema na kung saan ay pinag-usapan po natin ito at gayon din yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin sa Isaiah chapter 60 verse 1 to 5. At babasahin ko po ito sa Tagalog. Ang sabi rito, bumangon ka, Jerusalem. Ang salitang Jerusalem po rito ay tumutukoy hindi lamang po sa lugar, kundi sa kalipunan at sa mga tao ng Diyos. At kung kayo ay nananampalataya sa Panginoon, kasama kayo sa kalipunan ng Diyos. Ano sabi niya rito? Bumangon ka at sumikat na tulad ng araw. Bakit? Ano sabi roon? Liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Sabihin nga po natin, ang kalwalhatian ni Yahweh.
Liliwanagan ako ng kalwalatian ni Yahweh. Yun po yung ipinangako sa atin. So anong dapat po nating gawin? Well, ang sabi ng Panginoon, bumangon ka. Merong utos ang Diyos. Merong encouragement ang Panginoon. May salita ang Diyos na ibinigay sa atin. Na sa gitna ng mga pagsubok at mga pangyayari na hindi mo inaasahan, at maaring itong nakaraang taon, ikaw ay nadapa or nagkaroon ng discouragement o anumang uri ng nangyari sa iyong buhay. Anong sabi ng Panginoon? Bumangon ka. Hindi pa tapos ang laban. Ikaw ay tumayo sapagkat ang sabi ng Panginoon, liliwanagan ka ng kalwalatian ni Yahweh. Verse 2, mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw, sabi nga po natin, ako. Ikaw na anak ng Diyos, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh. At ikaw ay mapupuspos ng kanyang kalwalatian. Kaya naman ang nais ko pong pag-usapan ngayong araw na ito ay ang kalwalatian ng Diyos. Kita po natin dito sa title natin ngayon. Ang kalwalhatian ng Diyos. Ano ba ito? Sapagkat ang unang hamon sa atin ng Diyos ay bumangon ka, tumindig ka. Merong pinapagawa ang Panginoon sa atin. Sapagkat liliwanagan daw tayo ng kalwalatian ni Yahweh. Sabi sa verse 3, ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Purihin ang Panginoon. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Ang lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo. Manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki at mga anak mong babae, kakargahin na parang mga bata. Magagalak ka kapag nakita sila, sa iyong damdami pawang kasiyahan ang madarama, sapagkat malaking yaman, sabi nga po natin, malaking yaman. Malaking yaman, buhat sa karagatay, iyong matatamo. At mapapasa iyo ang kayamanan ng maraming bansa. Wow! Kayo po ba ay naniniwala sa salita ng Diyos? Pinaniniwalaan niyo ba na ito ay sinabi talaga ng Panginoon? Abay, napakatindi nito at dapat maging excited ka. Kung naniniwala kang totoo ang Diyos at totoo ang kanyang mga salita. So ano ngayon ang kanyang sinasabi sa atin? Bumangon ka. Tumindig ka. Ano man ang iyong naranasan at gaano man ito katindi at gaano man ito kaimposible, ang sabi ng Panginoon, bumangon ka. Arise! Ikaw ay tumindig. Bakit? Sapagkat ang kalwalatian ng Diyos ay magliliwanag sa iyo. Sapagkat ang kalwalatian ng Diyos ang magpupuspos sa iyo. At ang kapuspusan ng kalwalhatian ng Panginoong ito ay hindi lamang ito makikita ng sarili mo, kundi ito'y makikita ng mga tao sa paligid mo. Ito pang ang liwanag na ito ng kalwalatian ng Diyos ay tila ba magiging magnet. Alam niyo po ba yon? Pag tayo po ay nagsisindi ng ilaw, paggabi, lalo na po yung malapit ng tag-ulan, hindi po ba? Sa gitna ng kadiliman, lalo na sa kabukiran, no? Sa mga bukid, magsindi ka ng ilaw, sa gitna ng kadiliman, biglang maglalapitan ang mga gamo-gamo. Na-attract sila dito sa ilaw na ito. Biglang magdadatingan ang mga lumilipad na ito at biglang iikot dun sa liwanag na yun. Alam mo po bang yung liwanag na yon na siyang ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi ikaw ang liwanag, kundi ang liwanag ay ang Diyos at ang kanyang kalwalatian, magniningning sa gitna ng kadiliman. Meron pong kumbaga powerful na sinabi si Pastor Paul Chase, hindi ko alam kung sa staff or sa mga pastors, na sinabi niya na in the middle of darkness, hindi mo dapat pinaghihirapan na labanan ang kadiliman. Sindihan mo lang ang liwanag at magliliwanag ka na.
Hindi po ba? At yun po ang pangako ng Panginoon. Liliwanagan niya ang mga taong magdidesisyong, hindi ako mananatili rito. Hindi ako mananatili at hindi ako mag-stay dito sa kinasadlakan kong lungkot or fear or discouragement o ano man ang nangyari. Hindi ako mananatili rito. Tatayo ako rito, babangon ako rito sapagkat may ipinangako ang Panginoon sa akin. Kasi kapag hindi ka babangon, hindi magliliwanag ang Panginoon doon. Kailangan mo bumangon eh. Kailangan mo mag-arise. Kailangan mo magbigay o magkaroon ng desisyon. At yung kalwalatian ng Diyos ay mapupuspos sa iyo. Ngayon, tanong. Ano ang tanong ko? O ang tanong nyo? Ano po ang kalwalatian ng Diyos? O nga po, ano nga po ba ang kalwalatian ng Diyos na sinasabi nyo, Pastor Edwin? O sige, isulat nyo po ha. 3. Okay? 3 bagay patungkol sa kalwalatian ng Diyos at anong ibig sabihin nito. Una, alam niyo po, tinanong na ito ni Moses eh. Sabi niya sa Exodus chapter 33, verse 18. Sinabi ni Moses, Panginoon, kung talagang ikaw ay talagang pinapabubaran nyo kami at sinasamahan nyo kami, nais po naming maranasan ang iyong presensya. Ipakita nyo po sa akin ngayon ang iyong makapangyarihang presensya. Sa ibang translation po ay kalwalatian. Nais kong makita at nais kong maranasan ang iyong kalwalatian. At anong sagot ng Panginoon? Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng ano po? Kabutihan. Sabi nga po natin, kabutihan. So ano yung hinihiling ni Moises? Panginoon, ipakita mo sa akin yung inyong kalwalatian. Ang sagot ng Panginoon, well, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko. At ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan. So ano ang kalwalhatian? Ano yung glory ng Diyos na sinabi niya at ipinangako niya kapag tayo ay bumangon o tayo babangon? Well, hindi po ito yung literal na nagliliwanag mula sa langit. Pwede naman po mangyari yon, ano po? Pero hindi po yun ang talagang tinutukoy ng Diyos dito. Ang liwanag na ito na ibibigay at igagawad sa iyo ng Diyos pag nagdesisyon ka, pag magdidesisyon ka na ikaw ay babangon, ikaw ay tatayo, ang sabi ng Panginoon, liliwanagan kita ng lahat ng aking kabutihan. Liliwanagan kita at pupuspusin kita ng lahat ng aking kabutihan. Alam niyo po bang ang Diyos ay mabuti? Di ba mayroon po tayong kasabihan? God is, and all the time, God is good. All the time, God is good. God is good all the time. Di ba? Ganun yung ating sinasabi lagi, no? Mabuti ang Diyos. Di ba? Lagi natin sinasabi po yun. Sino po rito naniniwala doon? Mabuti ang Diyos. Pero itong kabutihang ito ay hindi lamang po sa salita. Itong kabutihang ito ay ipapakita ng Diyos sa buhay mo. At kahit ngayon at sa mga oras na ito, kung magiging bukas lamang ang iyong kaisipan at bibilangin mo lamang ang kanyang mga blessings, ikaw ay mamamangha kung gaano kabuti ang Diyos hanggang ngayon sa buhay mo. Ang kanyang kabutihan ay lagi pa rin nandyan. Ang kanyang kabutihan ay lagi pa rin naroroon sa buhay mo. O purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hanggang ngayon ay nandito ka pa rin. Hanggang ngayon ay nakatayo ka pa rin. Hanggang ngayon ay ikaw ay malakas pa rin. Ngayon, kung ikaw man ay may karamdaman, naapektuhan ka man ng pandemyang ito, mabuti pa rin ang Diyos. Ang nais niya lamang sa iyo, sa gitna ng mga nangyari o nangyayari sa buhay mo, tatayo ako. Sapagkat may ipinangako ka sa akin, Panginoon. Ipapakita mo sa akin ang lahat ng kabutihan ko. Mga kapatid, huwag po kayong bibigay sa discouragement. At alam mo, minsan ang pagsubok, habang lalong tumitindi ito,
nagpapakita lamang na malapit na ang breakthrough ng Panginoon doon. Kaya naman kahit na anong mangyari, huwag kang sumuko. Kahit anong mangyari, huwag kang tumigil. Kahit ano man ang sinasabi ng paligid mo at sinasabi ng kung sino man na sinasabing sumuko ka na, walang kwentang paniniwala mo, huwag kang sumuko. Tumayo ka lamang. Kung kinakailangan ikaw na lamang ang nakatayo at ang iba ay hindi na naniniwala, ipapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iyo. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ang sabi niya rito, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko. At ipapaalam ko sa iyo ang aking pangalan. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang aking pangalan. At alam niyo sa banal na kasulatan, kung ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa kanyang pangalan, yan ay nag-i-express ng kanyang kabutihan. Pag sinabi niyang, ako ang Diyos, ng pangalan ko ay Jehovah Jireh, sinasabi niya, tutugunan ko ang lahat ng iyong pangailangan. Pag sinabi niyang ako ang Jehovah Rapha, papagalingin kita. Kapag sinabi niyang ikaw ay aking sasamahan, sapagkat ako ang laging sasama sa iyong pangalan ko ay Emmanuel, God is with us. So sabi ng Panginoon, ipapakita ko ang kabutihan sa iyo, ipaparanas ko ang kabutihan sa iyo, at ipapaalam ko sa iyo na totoo ang mga pangalan na iyong pagkakilala sa akin. Ano sabi sa Psalms chapter 100, verse 4 to 5? Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Kaya naman ang hamon po sa mga mananampalataya ay kinakailangang sa kanyang pagbangon, alam niyo po ba ang isa sa pamamaraan ng pagbangon ay nagpupuri sa Panginoon. Sa gitna ng kalungkutan, ay kinakailangang bumangon ka doon sa kalungkutan ngayon sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon. Minsan wala kang parang desire na magpuri sa Panginoon dahil sa nararamdaman mo or nararanasan mo or nakikita mo. Pero alam mo, kapag ikaw ay nagsimula na magpuri sa Panginoon, doon mo na makikita ngayon ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan ng Panginoon. Kaya ang sabi rito sa verse 4, pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Yan po ang pamamaraan ng pagpasok mula doon papunta doon sa presensya ng Panginoon. Ang pagpasok mo sa presensya ng Panginoon ay hindi yung, Panginoon, ang hirap-hirap naman ang buhay namin, kailan matatapos ito? Di ba? May tendency po tayong lagi mag-complain. May mga tendency tayo na lagi na lang tayong, nahihirapan, naiinis o naiirita na or nananawa na. Ano po? Hindi po yun ang pamamaraan ng pagpasok sa presensya ng Panginoon. Pumasok kayo sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ng pagpapasalamat. At marami kang dapat ipagpasalamat. Sa paggising mo pa lamang sa umaga, salamat Panginoon, ako'y humihinga pa rin. Salamat Panginoon, mayroon po kaming tahanan. Salamat Panginoon, mayroon po kaming pagkain. Kahit na yan ay talbos ng kamote lang at kanin na may bagoong na sausawan, salamat Panginoon, napakasarap po niyan. Hindi po ba? Kapag mayroon po tayong ugaling mapagpasalamat at nagpupuri sa Diyos, doon nabubuksan ang ating mga mata sa kabutihan ng Panginoon. Pag lalo ka nananatili doon sa pagkukomplain, ang hirap ng buhay, talbos ng kamote lang, at bagoong lang, sa akin po yung masarap ang bagoong. Sapagkat ako po yung Ilocano, ano po? Pero, imbes na mag-complain, ipagpasalamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga mahal sa buhay. At kung ikaw man ay nandyan sa ospital, at wala kang, wala kang dahilan para magpasalamat ka sa Panginoon na ikaw ay nakapasok sa hospital sapagkat punong-puno ang hospital ngayon. Marami pong dapat ipagpasalamat. Kaya sabi rito ng salita ng Diyos, lagi kayong magpasalamat at magpuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya dahil mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailanpaman. Psalms 127, verse 13 to 14. Ang sabi rito ng mga awit, ako sana'y nang lupaypay na
kung hindi ko pinaniwalaan. Alam niyo po, yan po ang magpapabigay sa inyo ng katagumpayan. Alam niyo po bang mula doon sa discouragement, yung panglulupaypay, iingatan kayo mula sa panglulupaypay kung lagi niyo lamang paniniwalaan ang kabutihan ng Panginoon. Sabi niya rito, ako sanay ng lupaypay kung di ko pinaniwalaang makita ko ang kabutihan ng Panginoon. Makikita mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Mararanasan mo ang Panginoon sa buhay mo. Mag-antay ka, sabi nga rito, sa lupain na mga buhay. Mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Umasa ka sa Panginoon. Huwag niyo pong itigil ang pag-asa sa Panginoon. Huwag ninyo pong itigil ang inyong patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat mabuti ang Panginoon. So ano ang kaluwalhatian ng Panginoon? Kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hanggang ngayon, kung makikita nyo lamang ang kabutihan ng Panginoon, na mula noong nagpandemya hanggang ngayon, napakarami nyong dapat bilangin pagpapala sa Panginoon. Sa mga anak ng Diyos at sa mga nanampalataya sa Panginoon, imbis na i-concentrate ninyo ang mga nawala or mga nangyayari, tignan nyo ang ginagawa ng Panginoon. Meron siyang ginagawang kabutihan sa buhay po natin. Kaya yun po ang ating tignan. Kaluwalhatian ng Diyos ay ang kabutihan ng Panginoon. At nais ko pong sabihin ito ng buong tapang at walang pagdududa. Magpapatuloy ang kabutihan ng Diyos na magliliwanag sa iyo. Nagliliwanag na siya ngayon at lalo pa siyang magniningning. Lalo pang magliliwanag ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo ba napapansin? Marami ang nagtataka sa buhay mo ngayon. Nakangiti ka pa rin, meron ka pa rin positive attitude, at ikaw ay may kapayapaang hindi maipaliwanag, yan ang kabutihan ng Panginoon sa iyo. At para kang ilaw na sinindihan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang mga tao sa paligid mo ngayon ay naa-attract sa iyo at namamagnet sa iyo. Kaya naman mayroon kang dapat sabihin, ang Diyos ang siya nagbibigay sa iyo ng kanyang kabutihan. Amen po. Pangalawa, ang kaluwalhatian ng Diyos na kanyang ibibigay sa panahon ng pagbangon ay ang katapatan ng Diyos. Tingnan po niyo po sa Exodus chapter 34, verse 5 to 7. Si Yahweh ay bumaba sa ulap. Ito po yung panahon na nakikipag-usap na si Moses. Tumayo siya sa tabi ni Moises. Hallelujah. Ilan po rito ang gustong makatabi ang Diyos? Hallelujah. Tumayo siya sa tabi ni Moises at binanggit niya ang kanyang pangalan. Moises. Asan ka, Panginoon? Ito, andito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iniiwanan. Ang pangalan ko ay Yahweh. Alam niyo po bang ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa inyo? Masyado kayong natatakot sa nangyayari. Hindi niyo alam na sa tabi niyo ang Panginoon. Pansinin niyo naman ang Panginoon. At hindi yung COVID-19 at mga balita na masama na nangyayari. Nandito lang sa tabi mo ang Panginoon. At sabi niya, Moises, ang pangalan ko ay Yahweh. Ano ibig sabihin ng Yahweh? Ako ang pinakamakapangyarihang Diyos at wala nang iba. Hindi ako matitinag at hindi ako kailanman magagapi. Yan ang Diyos na sinasampalatayan mo. So, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan. Verse 6, si Yahweh nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, talagang naririnig ko sa aking puso ngayon, may mga nanonood dito, kailangan mong marinig ito. May sinasabi ang Panginoon sa iyo at ipinapakilala niya ang kanyang sarili ngayong mga oras na ito. Siya ang Diyos na mahabagin at mapagmahal. Ikaw ay mananagumpay sa pamamagitan ng kapahingahan ng kanyang pagmamahal. Hindi siya yung Diyos na nagpaparusa. Hindi siya yung Diyos na nagpapahirap. Siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ano sabi niya rito? Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y
nananatiling tapat. Sabi nga po natin, ang Diyos ay nananatiling tapat. Biruin mo, ang Diyos na mismo ang nag-confirm at nagsasalita nito sa tabi ni Moises. At sinasabi ko sa iyo ngayon, ipinapadala rin ng Diyos ang salitang ito sa iyo. Anong sinasabi niya? Patuloy kong ipinadarama at ipapadama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat sa iyo. Mananatili siyang tapat sa iyo, kaibigan. Hindi kanya iiwan. Verse 7, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit, hindi ko pinapalampas ang mga kasalanan ng Ama, yung mga hindi nagsisisi, yung mga hindi tumatalima, sapagkat mayroong kaukulang kaparusahan ang sino mang hindi naniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Pero kapag ikaw ay naniwala sa pag-ibig ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, ngayon pa man, ngayong mga oras na ito, ang katapatan ng Diyos ay hindi mawawala sa iyo. Deuteronomy chapter 7 verse 9, kaya't pakakatandaan ninyong si Yahweh na ang inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng kanyang pangako. Purihin ang Panginoon. Ano ang mga ipinangako ng Diyos sa iyo? Alam mo po ba, kaibigan? Nabasa mo ba ang kanyang mga pangako? Hindi niya sisirain kailanman ang kanyang pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 saling lahi. Hallelujah! Sige po, i-type in nyo, i-comment nyo, o kayo sumigaw na lang kayo. Hallelujah! Ibig sabihin, sa kaapu-apuhan mo, hanggang sa kaapu-apuhan ng apo mo, at kaapu-apuhan ng apo at apo ng apo mo, ang kanyang katapatan ay mananatili. Kapag ikaw ay nagtiwala sa kanya. Lamentation chapter 3, verse 20. Lagi ko itong naalala, yung mga pait at yung mga heartbreaks at mga paghihirap niya. Lagi niya raw naalala. At ako'y labis na napipigati. Gayunman, nanunumbalik. Tingnan niyo ito Pakinggan niyo maigi ito at basahin niyo ito at sambitin niyo ulit ito. Gayunman, nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala kong pag-ibig mo, O Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig sa Kanya at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Purihin ang Panginoon. Kaibigan, huwag kang sumuko. Matapat ang Diyos at hindi niya sisirain ang Kanyang pangako sa iyo. Pangatlo, so ang una ang kaluwalhatian ay ang kabutihan ng Panginoon. Pangalawa ay ang katapatan ng Panginoon. Pangatlo, alam niyo po bang ang kaluwalhatian ng Diyos ang pinagmumulan ng pagpapala ng Diyos? Ang kaluwalhatian ng Panginoon ang pinagmumulan ng pagpapala at provision ng Panginoon. So kapag sinabi niyang liliwanagan kita ng aking kaluwalhatian, ano ibig sabihin noon? Ipapadaloy ko ang aking pagpapala sa iyo. Philippians chapter 4 verse 19, ano sinabi ni Apostol Pablo? At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian. Sabi nga po natin kaluwalhatian. Sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. God will supply all your needs according, not to your bank account, not to the people around you, but according to the riches of the glory in Christ Jesus. Ano itong kaluwalhatiang ito? Ito yung source ng biyaya ng Panginoon. At ang pangako niya kapag bumangon ka, hindi ka maubusan
ng biyaya ng Panginoon maging sa panahon ng tagtuyot. Sasabihin ko yan ngayon ng may katapangan at may boldness. Ano man ang nangyayari sa ekonomiya ng paligid mo at ng bansa, hindi ka mauubusan ng provision ng Panginoon. Hindi ka niya iiwanan at patuloy siyang magpapadala ng kanyang provision. At hindi siya maubusan. Bakit? Ito'y nanggagaling sa napakayamang lugar at ito ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kayamanang nanggagaling sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama nating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito'y galing sa pagpapalang espiritual. Hindi po ito nanggagaling sa pagpapalang natural. Ang pagpapalang natural o mga pangailangan natural ay nauubusan. Pero ang pagpapalang espiritual ay hindi kailanman mauubusan, mga kapatid. Huwag na huwag kayong magkakaroon ng takot na kayo ay mawawalan at pababayaan kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Meron kang provision na hindi mauubusan. Meron pong nagbiro sa akin. Alam mo ba, pastor, kung bakit walang laman ang aking bulsa ngayon? Wala ngang laman. Totoo nga naman, ano? Walang laman po ang aking bulsa ngayon. Sabi ko, ano ngayon? Hindi, biro ko lang po yan. Sabi niya sa akin, hindi ibig sabihin na wala akong pagpapala at provision. Sapagkat hindi kasya sa aking bulsa ang kayamanang pinanggagalingan para sa aking pangangailangan. Hindi kasya sa aking bulsa ang provision na galing sa mayamang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung ang bangko nauubusan at ang iyong salary nauubusan, huwag kang mag-alala, hindi nauubusan ang Panginoon sa iyo. Pansinin ninyo, ilista ninyo lahat ng inyong ginagastos sa bawat buwan. Lahat mula sa pambili ng bigas, asin, lahat, ilista nyo. Kwentahin nyo naman ang natatanggap nyo sa isang buwan. Ano ang mas malaki? Sigurado ako, mas malaki ang gastos kaysa inyong natatanggap. Paano nangyari yon? Hindi kayo pinababayaan ng Panginoon. Sa lahat ng inyong alam na pinanggagalingang blessing, merong mas marami pang pinanggagalingan ng Panginoon. Kaya naman kayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Ephesians chapter 3 verse 20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o ng ating iniisip, ayon, sabi nga po natin ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Yan po ang kaluwalhatian ng Panginoon. Magliliwanag ang kasaganaan, ang biyaya, ang provision ng Panginoon sa buhay mo. Sisiguraduhin ko sa iyo, makikita mo ang pagbabago. Kung iba ang sabi nila ay wala na, bagsak na tayo. Ay wala na, bagsak na ang ekonomiya ng mundo . Sa mga anak ng Diyos na naniniwala ng biyaya ng Diyos ay hindi nauubos, kayo ay mananagana sa gitna ng mga pagkakataong ito. Magtiwala lang kayo sa Kanya. Ako po yung magwawakas na. 3 kaluwalhatian. Ano ibig sabihin ng kaluwalhatian? Ano yung una? Kabutihan. Pangalawa, katapatan. Pangatlo, pagpapala. Alam niyo po bang lahat ng kaluwalhatiang ito ay nakapaloob or pinanggagalingan ito hindi sa isang prinsipyo, kundi sa isang persona. At yan ay sa persona ng ating Panginoong Hesus. Ang kaluwalhatian na magliliwanag sa atin ay si Hesus na siyang liwanag ng Diyos. Kung babasahin niyo po sa Hebreo chapter 1 verse 1 to 3, ang sabi ron, ang Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinilaga
na tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan naman niya, ginawa ang sanlibutan. Palibhasa ay ano? Palibhasa ay siya ang sinag ng kanyang kalwalhatian. Si Jesus ang sinag ng kalwalhatian ng Diyos. Si Jesus ang sinag ng kanyang kabutihan. Si Jesus ang sinag ng kanyang katapatan. Si Jesus ang sinag ng kanyang pagpapala. Kaya sabi doon sa Juan Kapitulo 1, talatang 14, ang salita, yan ay si Jesus, ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nakita namin ang kanyang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos. Di ba sabi dun sa Isaiah chapter 60 verse 1, pupuspusin ko kayo. Siya'y puspos ng kagandahang loob. Siya'y puspos ng katotohanan. Siya si Jesus na naghihintay lang sa iyo. Maraming tao ang umaasa sa mga bagay na magpapasaya sa kanila. Magbibigay ng kapayapaan sa kanila. Pera, kaibigan, posisyon, kayamanan. Mga kapatid, hindi yan ang tunay na kalwalhatian, kagalakan ng buhay. Ito ay sa pamamaraan ng pagkakilala sa tunay na kalwalhatian ng Diyos. At yan ang ating Panginoong Jesus. Basahin ko lang sa Colossus Kapitulo 1, talatang 27. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan. Ano ang mga kayamanan ng kalwalhatiang hiwagang ito sa gitna ng mga hintil? Pag sinabi po nating hintil, ito po yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos. Alam niyo po bang nagliliwanag sa kadiliman at sa mga hintil ang biyaya ng Panginoon? At hindi lang ito isang liwanag, kundi ito isang persona. Ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian. Si Kristo ang kalwalhatiang magliliwanag sa iyo. Kung ikaw ay magdidesisyon at sasabihin mo, tama na, sobra na, palitan na ang buhay na ito, isusuko ko na ang aking buhay sa iyo, Panginoong Jesus. At alam mo, kapag nagdesisyon ka ng gano'n, babangon ang iyong buhay sa isang lugar ng kaliwanagan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng kapayapaang hindi mo kailanman maipaliwanag. Magkakaroon ka ng pagpapala. Hindi sa pera, ang pera ay susunod. Pero ang kayamanang hindi mo kailanman masusukat at mababayaran ay ang buhay na walang hanggan. Na alam mo, ikaw ay isang anak ng Diyos, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Juan Kapitulo 1, talatang 12, ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Kaibigan, nais mo bang tanggapin itong kalwalhatian ng Diyos na handang magliwanag sa buhay mo? Handang magbigay ng kaliwanagan sa madilim na yugto o lugar sa puso mo. Panahon na para isuko mo ang iyong buhay, kaibigan, sa Panginoon. Si Jesus ay naghihintay sa iyo. Isang sambit lamang ng panalangin, tatalima ang Panginoon at ipapadama niya sa inyo o sa iyo ang kanyang kalwalhatian. Pwede kang sumabay sa akin sa panalangin. At
Magdesisyon ka ng personal. Panginoon, gusto kong isuko ang aking buhay. Sumabay ka at sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa iyong kalwalatian. Salamat sa iyong liwanag. Nais kong buksan ang aking puso at nais kong isuko ang aking buhay. Nais kong magpahinga sa iyong kalwalatian sapagkat ako'y pagod na sa kahirapan ng buhay na ito. Pumasok ka sa aking buhay. Maghari ka at maging Panginoon. Ako'y susunod sa iyo. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapayapaan. Salamat, O Diyos, dahil mararanasan ko mula ngayon ang pagpapala at ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Salamat, O Diyos, sa pagpapatawad mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kaibigan, kung ginawa mo yan ng taimtim sa iyong puso, ngayon pa lamang isinusulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon pa lamang, sigurado ko, nararanasan mo ang kapayapaan at kagaanan sa iyong puso. Yan ang banal na espiritu na kumikilos sa iyo. At yan ang bagong buhay na iginagawad sa iyo. Magpatuloy ka sa Kanya. Inaanyayahan ko na isulat mong iyong pangalan doon sa comment section o kaya doon sa prayer box na lumalabas sa screen. At nais po namin kumonekta sa iyo at magabayan ka sa iyong pagpapatuloy sa buhay nito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Naway na pagpala po kayo sa mensahe ng kalwalatian ng Panginoon na mananatili at makikita sa inyong mga buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon.